Good day everyone, my name is Rushelyn Rojas and I am the third reporter for the last group. If earlier we talked about what is assessment, now we will try to understand why do we need to assess. So, why do we need it? Assessment is essential because it provides crucial feedback to students and even to educators. It measures learning progress and identifies areas for improvement. It guides instructional decisions by informing teachers how to tailor their lessons in terms of the strengths and weaknesses of their students. It evaluates programs' effectiveness, ensuring quality education for all, and it promotes accountability across all students, teachers, and even the institutions, ultimately driving better learning outcomes. Para mas maintindihan natin kung bakit kailangan nating magkaroon ng assessment, here are some examples of how assessment helps the learners and even the teachers. For the students, it helps them, number one, to track their own progress. Siyempre, kapag nare-receive ng mga bata yung kanilang mga score sa mga exams, quizzes, and activities na pinagagawa mo, nakikita nila kung saan pa dapat sila mag-improve at kung sila ba ay nagpo-progress ba. Para kung hindi sila nagpo-progress ay magsikap ang bata para magkaroon ng mas maraming development at mas matuto siya. Number 2, it helps them identify their strengths and weaknesses. Siyempre po, kapag nalaman na ng bata yung mga scores niya and yung mga progress niya sa quizzes, makikita niya kung saan ba siya magaling at kung saan siya mahina. Sa pamamagitan nito, natututo ang bata kung paano i-improve ang sarili. Dahil alam na niya kung saan siya mahina, doon niya pagtutuunan ng pansin kung paano siya mas gagaling sa subject na to. Pangatlo po, it helps them to be motivated in learning. Kapag nalaman po ng bata na magkakaroon ng quizzes or assessments or tests, mas pagbubutihan po niyan ang pag-aaral kasi po, iisipin niya na babaksak siya kapag hindi siya nag-aral. And number 4, it provides them feedback for self-correction. Halimbawa po, pinagawa mo ng essay ang isang bata. Tapos, may itinama ka pong grammar doon. Makikita ng bata na mali siya doon. So, kaya na niyang i-correct ang sarili niya sa susunod na gamitin niya yung sentence na ginamit po niya sa essay na pinagawa niyo po. Panghuli po ay nakakatulong po ito para mag-develop sila ng self-assessment skills. Halimbawa po, yung mga rubrics na ibinibigay nyo, nakikita na po ng bata doon kung nasusunod ba niya yung rubrics na ibinigay. So, na-assess na niya kung siya ba ay nasunod ba niya yon or papasa ba siya sa activity na pinagawa niyo. Now po, let's go on with the teachers. For teachers, it helps them evaluate student knowledge. Sa pamamagitan po ng assessment, malalaman ng teacher kung ano po ang alam ng bata sa hindi pa niya alam. Sa pamamagitan po ng pagkakaalam nito sa strengths and weaknesses sa knowledge po ng bata, malalaman na niya kung ano pa ang dapat niyang ituro or kung anong lesson ang dapat mas tuunan ng pansin. Number 2 po, sa pamamagitan ng assessment, it helps the teachers to adjust the mode of instruction. Kung napapansin po ng teacher na yung mode of instruction na ginagamit niya sa kasalukuyang pag-aaral ay hindi epektibo, maaari pong gawin ng teacher na baguhin yung mode of instruction niya na aangkop sa kung ano lang po ang kakayahan ng kanyang mga estudyante. Number 3 po, ma-identify ng teacher through assessment yung learning difficulties. Halimbawa po, nagkaroon tayo ng pre-test or diagnostic assessment para ma-assess kung ano yung knowledge and strengths and weaknesses ng bata. Tapos nakita mo na meron kang isang estudyante na mahina siya sa numerical literacy. So, sa pamamagitan nun, makakabuo ka po ng mga directed interventions para dun sa bata na yon na mahina po sa numerical literacy. Number 4 po, assessment helps teacher measure their teaching effectiveness. Through the results of assessment po, makikita na ng teacher kung effective yung ginawa niyang teaching strategy sa pagtuturo ng isang lesson. Kapag nakita po niya ang assessment results ay nagresulta ng fail, that means lang po na baka yung teaching strategy na ginamit niya hindi effective. So, magkakaroon ng idea na ang teacher na baguhin yung teaching strategy na ginamit niya para kapag nabago na niya yon, magkaroon na ng possible better result galing sa mga estudyante. And makikita na po doon na effective ang teaching and learning process. The last one po is it provides data for reporting.
Yung mga results po ng exam, yung mga report cards ay pwedeng gamitin ng teachers para mag-report through parent-teacher meeting kung gano'n na ba nagpo-progress yung anak niya or may concerns ba sa anak niya. Or sa reports din po through the principal para makita kung sinong bata ang nag-struggle at kung sino ang dapat pagtuunan ng pansin. In simple words po, assessment tells us how the learning is going. It helps students know what they're good and what they need to improve on. And it helps teachers know if their lessons are working and how to make them better. And overall, it helps the school make sure everyone is learning. That's all for my report po. Thank you for listening.